Ang Ecclesiastes po ay talagang napakasarap pag-aralan at basahin. It can be very profound and yet very down to earth and practical. It could be very, very high in its approach and yet it is very accessible depending on the maturity and the spirituality and even the intellect of the reader. Kaya ang Ecclesiastes merong ibibigay para sa lahat. As much as you are ready and willing to take wisdom, then there is that wisdom that is for everybody. Sa sandali pong ito, ating pag-aaralan ng chapter 12, which is the last chapter of this very powerful and short book. At ang pamagat ng ating pag-aaral ngayon, what is truly meaningful? 11 chapters na kasi sabi siya ng sabi, meaningless, meaningless. Meaningless nga ba yun? Ba't pa isinulat kung talagang meaningless? It is a figure of speech that drives us to ask the very important question, so what is truly meaningful? Ecclesiastes 12:1. Pinag-aralan na natin at natingnan natin yung kabataan, ang pagsikat ng isang tao, ang kanyang mga ginagawa, ang kanyang mga accomplishment. And in chapter 12, we face old age and we face this last stage of a person's earthly life. Ecclesiastes 12:1. Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and the years approach when you will say, I find no pleasure in them. So kailan daw maganda na simulan na alalahanin ng Panginoon sa kabataan? Keep your Creator in mind while you are young. In the years to come, you will be burdened down with troubles and say, I don't enjoy life anymore. And it can happen to many people around us. Na yung dating mahilig mag-collect ng antique, wala nang gana. Yung dating mahilig mamasyal, tinatamad na rin. Yung dating mahilig magbihis, gusto na lang maginhawa. Nawawala ng gana ang mga tao sa ilang bagay na nung maaga-aga pa ay gustong-gusto nila. So ang gusto na nga may akda dito, alalahanin ang ating may likha bago dumating yung panahon na yon. Solomon is telling us to remember our Creator. And to remember our Creator is to remember the purpose of creation. It is very important that the purpose of creation is remembered. To fellowship with God at early and various stages of life. To be fruitful. Pag sinabing alalahanin mo ang lumikha sa'yo, ibig sabihin, alalahanin mo kung ba't ka nilikha. Ba't ka ba nandyan? Naitatanong ba natin sa atin yan sarili? Bakit nga ba tayo nandito? Bakit nga ba tayo ipapanganak, maglalakad, lalakas, hihina, pagkatapos ay gagraduate sa buhay na ito? Meron bang saysay ang lahat ng yan? To remember the Creator is to remember why you were created in the first place. And one of the reasons is to fellowship with God. So that God can love us and we can love God, and love can live in us and we can live by God's power. Of course, another purpose is to be fruitful. Pag tinignan natin lahat ng nilikha ng Diyos, nakadisenyo na mabunga, dumami. Kahit prutas, maraming buto para dumami. Kahit mga hayop, marami silang ipinapanganak o marami silang nagiging anak. Kahit na sino ang gusto lumami. Ang damo gusto kumalat siya. Ang puno gusto lumaki yung sanga niya. Kaya nagkakaroon tuloy ng inevitable competition because every living creature was designed by God to self-propagate. So kailangan mabunga ang buhay. At ipinaliwanag ng husto ni Solomon that one of the greatest purposes of life is for us to enjoy life whenever and as much as you can. At kung binanggit niya yung youth, to remember your Creator in the days of your youth, it means, well, you must enjoy life in all stages of your life. And that you must never forget in the enjoyment that you're accountable, that God will bring you to judgment. But such prospect of judgment should not stop us from having a full life. It should only inspire us. Pag sinabing judgment, hindi lang yung huhusgahan yung masama. Paghahanapan din ng Diyos yung walang ginawa at hindi nag-enjoy. Sasabihin ng Diyos, binigyan kita ng tenga para makinig ng maraming bagay, mga musika, binigyan kita ng mata para marami kang makita, binigyan kita ng mga kamay para marami kang magawa, paa para marami kang marating. Anong ginawa mo sa buhay mo? Sinayang mo ba lahat yan? Binigyan kita ng talent para kumanta, para magsulat, para maglingkod. Binigyan kita ng kakayahan, binigyan kita ng kayamanan para ka mag-share at mag-enjoy din naman. Anong ginawa mo sa buhay?
Hindi ito naiisip ng mga kabataan. Siguro kung ikaw ay below 25, bihira mong maiisipan na, ano nga ba ang pakakahinatnan ko? Kasi madalas ang iniisip lang ng tao from day to day, from week to week, ano bang gimmick bukas, ano bang gagawin ko next time, ano bang isusuot ko sa ganitong event. Pero yung pagtanda, kadalasan, pagka matanda ka na, tapos marami kang hindi nagawa, at medyo huli-huli na ng konti, doon mo maiisip. Kaya ipinaiisip na ni Solomon sa bata pa lang ang ganito mga bagay. Ang wisdom ay hindi para lang sa matatanda. Kasi, mas kailangan nyo ng bata para ma-i-apply sa mahaba pa niyang buhay na darating. Katulad ng isang tula ni Robert Herrick na naalala ko nung high school and I like to share with you, to the virgins to make much of time. Yung virgins dito is equated with singleness or being legally single. Gather your rosebuds while you may. Old time is still a-flying. And the same flower that smiles today, tomorrow will be dying. Sabi, ipudin mo na, mamitas ka na ng mga bulaklak habang kaya mo dahil lumilipad ang panahon. Yung bulaklak na nakingiti ngayon, bukas lanta na. So habang nakangiti yan at maganda yung bulaklak, this is the time to blossom if you are the flower, or this is the time to collect the flower if you are the collector. The glorious lamp of heaven, the sun, the higher he's getting, the sooner will his rays be run, and nearer his to setting. Pinunta naman sa araw ang usapan. Ito daw, napakagandang liwanag na ito sa langit, habang papataas, lalo namang lumalapit sa pagbaba. Pataas ng pataas, pero sandaling-sandali lang ang tanghaling tapat. Pagkatapos doon, pababa na siya at papalubog na. Kaya sabi, habang sumisikat ka pa lang, gawin mo ang maraming bagay dahil hindi ka naman matagal na papunta dyan. At hindi mo maiiwasan, ano man ang mangyari, lulubog yung araw na yon. The age is best, which is the first, when youth and blood are warmer, but being spent the worst and worst, time still succeed the former. Then be not coy, but use your time, and while you may, go merry, for having lost but once your prime, you may forever tarry. Siyempre, kasama sa tula na to yung sinaunang pananaw tungkol sa pag-aasawa. So paglalo ng unang panahon, parang ang paningin ng tao, wala kang masyadong kasiyahan o kabuluhan kung hindi ka nakapag-asawa at napag-iwanan ka ng biyahe. Pero siyempre, ngayon, with people being more mobile and more able to do professions and to be self-sufficient in many ways, meron ng ibang pananaw tungkol doon na meron din namang fulfillment kahit hindi ka nag-asawa. Pero atin dapat na appreciate na talagang majority of the people, when you look at their nature, their emotion, they're designed to have a partner. And life is better off with one. Kaya sinasabi dito, habang maaga, mag-asawa ka na. Kasi pagka naiwan ka ng biyahe, baka mamaya magsisi ka habang panahon. Yun ang payo dito. Bagamat kung medyo lampas na tayo sa deadline, baka dapat para na lang tayo makatulong sa humanidad, bigyan natin ng pagkakataon yung mga bata na, yes, encourage natin sila. Basta huwag lang sobrang bata. Kasi pag sobrang mo ang pinipigil yung bata at lumampas ng hindi man lang nagkaroon ng pag-ibig, pagka tumanda na ng konti, sobrang matalino na ayaw nang umibig. So, ang sinasabi dito ng poet, hindi naman natin dapat lulunin na buong buo yung ideya niya, lalo't kung ayaw nyo dahil hindi naman to Bible, tula lang. Pero ang point, may mga bagay talaga ng pangkabataan. At kaya hindi natin dapat pinipigil ang mga kabataan na maging bata. Kasi sandali lang silang bata. They have all the time to be old. That's why we must permit young people to be youthful and to be happy and to enjoy their youth and their energy. Ecclesiastes 12 verse 2, going back to remembering our Creator, remember your Creator before the sun and the light and the moon and the stars grow dark and the clouds return after the rain. Siyempre, hindi naman didilim yung araw, hindi didilim yung bituin at buwan. Ang sinasabi dito, alalahanin mo ang iyong manlilikha bago lumabo ang mata mo. Someday the light of the sun and the moon and the stars will all seem dim to you. Rain clouds will remain over your head. Dumarating yon. Siyempre, lumalabo ang mata ng tao pag tumatanda. Ang sinasabi ni Solomon, remember God, remember life, and remember to live before you get too old to see well.
Ngayon, kung matanda na tayo at malabo na yung ating mata, pero marami na kayong nakita sa buhay, huwag nang sumama ang loob nyo kasi sulit na. Nakakita na kayo. Pero dapat payagan natin yung mga young people to see life. To fly if they have wings. To go places. To experience things. Dahil bagay pa yung health nila sa ganung mga karanasan. Enjoy far sights while young and enjoy near sights when old. Kaya makikita natin yung mga pagbata pa, malalayo ang mga tingin. Pag tumatanda na, medyo lumalapit ang mga pinagagagawa. Hindi naman tayo tinatanggalan ng pananaw at paningin, inaiiba lang yung na-enjoy mo. Kaya dapat ang tao, walang bitterness. Hindi mo sasabihin, ay tumatanda na ako, malabo na mata ko. Because you, once upon a time, ang linaw-linaw naman ang mata mo nung bata ka, talagang darating yung panahon na yon. Ang kuminsan lamang, dapat ka mag-compensate kung naubos at naubos ang youth mo, wala ka malang nakita, wala kang natingnan. That's why poverty is a terrible enemy. Because many people aren't able to hear and see and experience many beautiful things simply because of poverty. Kaya kalaban ng tunay na pagiging makadiyos ang kahirapan. Ang tunay na pagiging makadiyos, we create wealth and share wealth. We give people opportunities. We are industrious and we make money so that we can be mobile and we can do things as God has designed us to be mobile and to enjoy His creation. At kung tumatanda na tayo, what do? You reinvent sight, enjoyment over time. Kung hindi mo na makita yung malalayong bundok dahil matanda ka na, what do? You wear glasses, you improve what can be clinically improved. At kung hindi na talaga, sabihin mo nang ang dami ko na rin namang nakita, so tititigan ko na lang ngayon yung malalapit kasi ito ang kaya ko ngayon. Dapat hindi tayo nabubuhay sa kasasentimiento na hindi ko na nagagawa yun, hindi ko na nagagawa yun. Dahil nagkaroon naman ng pagkakataon na gawin yun. At marami pang ibang nalalabing gawin sa itsura, sa kalagayan, kung ano man ang ating edad sa panahon. So do not fail to appreciate spiritual sight, inner light when old. Ang matatanda kasi mga kapatid, kahit lumalabo yung physical na mata, lumilinaw yung spiritual eyes. Maraming napagkukuro, maraming naiisip. So lalong actually, mas maraming nakikita kahit na nagkakaroon ng limitasyon yung physical eyes. Kasi nakakakita ka ng mga motivation ng tao, naiintindihan mo ang mga tao, mayroon kang wisdom, you're able to connect the dots, to put 1 plus 1, and they say it's 2. Kumisa't kailangan mo ng ganong pananaw ng katandaan para makakita talaga. Nangyayari pa nga kuminsan na kung habang lumalabo pa yung mata natin, tsaka lang tayo talaga natututong makakita ng katotohanan. And in that case, hindi yun kalugihan. Naiiba lang yung skill mo, naiiba yung iyong capacity. Ecclesiastes 12:3, remember your Creator when the keepers of the house tremble, and the strong men stoop, when the grinders cease because they are few, and those looking through the windows grow dim. Again, ang sinasabi, alalahanin mo ang manglilikha bago humina ang iyong mga buto, bago ka mapayuko na dating ikaw ay erect, bago umuga at matanggal ang iyong mga ngipin, at bago muli na naman lumabo ang iyong mata. In other words, remember your Creator before your body depreciates physically. Sabi nga ni Paul, well, outwardly we are wasting away, but inwardly we are being renewed. At yan ang kagandahan ng umiidad na nasa Panginoon. Kahit humihina ang ating katawan, lumalakas ang ating espiritu. At kahit parang naluluma ang ating physical body, araw-araw pwedeng mabago at maging batang-bata ang ating espiritu. Because we can always be renewed in the Lord. Anong isa sa mga major lessons niyan? Eat hard food while young and enjoy soft diet when old. Huwag baligtarin. Ang maganda lang mga kapatid, para tayo patuloy na masiyahan sa buhay, kahit anong edad natin, do what your physical condition at the moment allows you to do. And do not worry and be sad about what you cannot do. Dahil hindi ka naman mauubusan ng gagawin. Ibagay sa panahon ang enjoyment. Remember your Creator when the doors of the street are closed and the sound of grinding fades. When men rise up at the sound of birds, but all their songs grow faint. So, alalahanin daw ang Panginoon pag dumadating na ang mga panahon na ito. Panahon ng pagtanda. When the ears become deaf to loud sounds, but extra sensitive to soft sounds. Bakit nga ba naman ang umiidad, sinisigawan mo na, hindi ka pa marinig?
Pero konting kaluskos, nagigising. No? Sabi, you become very sensitive to soft sounds, but you are deaf to loud sounds. Sabi, remember God when these days happen. Why? Para hindi ka mawala ng pag-asa, hindi ka malito, at hindi ka magdamdam o manimdim o mawala ng saya. Kasi nasabi dito, remember, not what you cannot do, but remember your Creator. Anong ibig sabihin na pag lumalabo ang mata mo, humihina ang iyong katawan, nagkakaroon ka na ng mga sakit? Anong ipinapaalala? Sino? Yung lumikha. Hindi ipinapaalala yung mga hindi mo nagawa, hindi pinapaalala yung mga regrets mo sa buhay, hindi siya sabing isipin mo ang mga namimiss mo, hindi sabi, remember your Creator. And it's very, very loaded, brothers and sisters. Kahit kabata, may sakit ka, remember your Creator. Nag-fail ka sa isang exam, remember your Creator. Nabigo ka, nasaktan ka, remember your Creator. Dahil yun ang gamot sa ating lungkot, sa ating hinanakit, sa ating panghihinayang, at kuminsan sa mga takot natin at kawalan ng pag-asa. Kaya tayo nawawala ng pag-asa, kaya tayo nalulungkot, kaya tayo nanghihina. We remember the devil. We remember fears. We remember what we don't have. We remember what we lack. We remember our weaknesses. Pero ang sinabi, remember your Creator. Itanim nyo sa isip nyo yan, mga kapatid. Sapagkat kung hindi pa kayo dinadalaw ng mga moments na mahirap na mag-isip, nangungulila ka, nalulungkot, natatakot, na insecure, pag dumating yon, isipin nyo, oo nga pala, ang sabi ng Ecclesiastes, remember your Creator. Pagka hindi ka na makanguya, remember your Creator. Pag mayroon kang karamdaman, nahirapan kang lumulon, remember your Creator. Pagka may mga nagfe-fail na mga bodily organs mo or parts of your body that are not as healthy, remember your Creator. You know why? He created your body. He knows what's going on. At mahirap mang isipin, mga kapatid. At mahirap kuminsan maunawa. Pati yung pag-depreciate ng ating katawan, kalooban ng Diyos. Kasi kung 300 years old ka na, ang lakas-lakas mo pa. 700 years old ka na, ang lakas-lakas mo pa. Gusto mo ba yun? Paano? Nung si Adan at si Eva nagkasala, apparently, ang original plan para sa kanila, eternal life. Ibinigay ng Diyos ang Espiritu niya sa alabok. Nung yung alabok, na samahan ng Espiritu ng Diyos, naging human being, naging tao. Di dapat ang ganda-ganda. Parang si Satanas, perfect, sabi sa Bible, until iniquity was found in him. O biglang may sira, may damage. Anong sabi ng Panginoon? Naku, kumain ng ipinagbabawal na prutas ang tao. Nagkasala, narumihan. Bantayan ang tree of life. Diba? Kung baasahan niyo yung Genesis. Bantayan ang tree of life. Baka sila lumapit, pumitas doon at mabuhay sila habang panahon. So, hindi kalooban ng Diyos na ang tao na nasa katawang ito, nasa lupa at nasa alabok, mabuhay forever. Sabi niya, hindi. Kailangan magwakas ang panahon na yan. Kaya sinabi niya, the days of man will be 120 years. At sa isang ibang part, sinasabi, the days of man will be 70 years. No? 60 years, 70 years. At kung sobra at binagpapala ka, madagdagan pa. In other words, kung ano man yung numerical issues na yan, and that is not our concern now, hindi kalooban ng Diyos na yung Espiritu niya tumira sa lupang katawan na ito forever kasi na-damage ng kasalanan. Nagkaroon ng imperfection. Kaya sabi niya, hindi. Kaya sinabi sa Ecclesiastes, pagka namatay ang tao, yung katawan niya bumabalik sa lupa at yung kanyang Espiritu bumabalik sa Diyos, which is far better than staying in this body forever. Kaya kung minsan, dahil tayo ay nilikha ng Diyos na mahal natin ang buhay, we were wired to love life, hanggat maaari ayaw natin humiwalay sa katawan na ito, gusto nating nandito. Pero ang totoo, ang daming kapintasan, ang daming weaknesses, ang daming hirap dito sa mundo, dito sa ating katawan. Kaya napakalaking kapakinabangan sa mga anak ng Diyos na dumating yung panahon na gagraduate na sila sa buhay na ito into the next. Because those who are in the Lord never die. Only the body goes back to the ground, not the spirit. Not the spirit. Kaya pag dumadating na yung panahon na lumalabo na yung mata ng tao, nagkakasakit na siya, natural. Darating yun. Kasi
Ano naman ang magiging paraan para magwakas ang buhay na yun at bumalik ka sa Diyos? So, kanya-kanya lang excuse. Meron pa nagsasabi, bakit naman yung kapitbahay namin, sigarilyo, no? Ang haba ng buhay. So, ibig sabihin, manigarilyo ka na. Meron naman nagsasabi, yung kapitbahay nga namin, diet ng diet, ang ingat-ingat, biglang nabagsakan ng puno, namatay eh. So, iba-iba kasi ang excuse. Excuse lang yun eh, kung paano ka kukuhanin. Ano ang ating binibigyan ng diin dito? Kung tayo ay nalalapit sa ganung panahon o nanganganib na malapit doon o na may na-aksidente ka, may sakit ka o kaya talagang old age tells you na malapit ka ng gumraduate, don't be sad. Don't be depressed. Dahil ang katawan na ito ay bibigay para makawala ang espiritu at bumalik sa Diyos. Kaya sabi sa Bible, where, O death, is your sting? Where, O death, is your victory? Dapat dating alalahanin. Kaya ang sinasabi, pag dumadating ang panghihina ng katawan, remember your Creator. Because your Creator will recreate you. And you will go back to God. Going back to Ecclesiastes 12, 5-6. Remember your Creator when men are afraid of heights and of dangers in the streets. Kita nyo kung nalalaman nyo kung ang tao ay medyo may edad na, marami nang kinakatakutan sa kalsada. Pag bata, alas 2, alas 3 ng madaling araw, nakakalat pa eh. Pag pinagalitan mo, bakit ginagabi eh? Nagagalit pa rin. Pero pag matanda na, laging, naku, baka may danger, baka may danger, baka may danger. Sign of old age. No? Nagiging very, very cautious ka na. Sabi, remember your Creator when men are afraid of heights and of dangers in the streets. When the almond tree blossoms and the grasshopper drags himself along and desire no longer is stirred. Ang almond tree kasi, mga kapatid, pag nagbo-blossom, puting-puting-puti. So, it's just talking about white hair. So, remember your Creator pag bumuputi na ang iyong buhok. Then man goes to his eternal home, and mourners go about the streets. Remember Him before the silver cord is severed, or the golden bowl is broken, before the pitcher is shattered at the spring, or the wheel broken at the well. Mga ritual ng funeral, no? Sinasabi, bago kayo gumawa ng kung ano, remember Him pag mangyayari ito. Kumisan, nalulungkot ka pag may nakikita kang ililibing, naku, ayoko yatang ganyan, ayoko under the ground, gusto ko at least sa ibabaw para medyo maluwag, maginhawa. Hindi naman ikaw yung inililibing eh, katawan lang. Yung spirito mo wala dun. So hindi ka dapat mag-alala kung saan malalagay yan. Dahil hindi ikaw yon, yun lang yung lupa na kinuha at sinamahan ng espiritu ng Diyos. But nevertheless, Solomon says, remember God in times of caution and white hair, in times of difficulty in walking and moving about. When times happen, then you no longer have passion for many things. Sabi ganon, remember your Creator. Kaya mga kapatid, napakahalaga rin ang ministry to seniors. Kung meron kayong magulang, lolo, lola, tito, tita na medyo may edad na talaga, lumalabo na ang mata, humihina na ang katawan, hindi na makapunta dito, makapunta doon. Lalong-lalot kung wala ng income, walang masyadong pera, tayo na mga malalakas pa, bilang mga anak ng Diyos, must minister to them. Yan ang tawag sa atin ng Panginoon, to comfort people, to serve the weak. At isa sa mga talagang grabeng weakness, to be old and not to have money and not to have physical strength and then to have illnesses pa. Kaya dapat tayong lalong maawain, mapagmahal, maalalahanin sa ating mga magulang, sa ating mga lolo't lola, kahit hindi natin kamag-anak kung matanda na, pinagbibigyan mo yan. Kaya nga yung mga senior citizens, may mga cities na libre na magsine kayo na magsine. Di ba? Para masulit ang mga ipinapahiram pa sa atin ng panahon ng Panginoon. Kaya kailangan sensitive tayo. At alam niyo, siyempre, ang laging kalaban ng mga matatanda, inip. Naiinip yan, lalo't sila lang ang tao sa bahay. Wala nang inasam, kundi dumating yung mga tao. Nagabing-gabi na magdadating, ang pagod na, kikis lang, magmamano, tapos na. Siyempre, ang matatanda gusto makipagkwentuhan. Gusto niyan, medyo hinihilot-hilot mo yung binti niya, yung mga kanyang batok. Kaya hindi naman kuminsan laging may sakit, nagpapahilot eh. Gusto lang may kasama, may kausap. Kasi kung hindi naman nagpapahilot sa'yo, ayaw mo magstay doon. Kaya, anak, hilutin mo muna ang paa ko. Actually, hindi lang yung nagsasabing, gusto ko lang ikaw kausap. Mga kabataan, pag pinapagalitan kayo ng mga magulang nyo, pag ginagabi kayong umuwi, madalas namimiss lang kasi kayo.
Hindi dahil ayaw nila kayong sumaya, ayaw nila kayong magkaroon ng fun. Gusto na nila kayong makita, gusto na nila kayong makakwentuhan. Yung mga kabataan ngayon, nandun nga sa bahay, text naman ng text, hindi mo lang makausap naman tino. O kung hindi naman, may mga laro-laro, may computer, may 5 ka-chat. Kung paano na pagsasabay-sabay yun, himala. Pero ang magulang, hindi maisabay. No? Kailangan meron tayo, lalo bata ka pa, meron kang ministry sa matanda. Huwag mong kakalimutan yun at tatanda ka rin. Diba? Ang sinasabi sa Bible, kung ano itinanim mo, anihin mo. Kaya kailangan mapagmahal ka rin sa matatanda. Dahil darating ang panahon, ikaw naman ang mangangailangan ng pagmamahal na yun. Weather lang yan. No? Kanya-kanya lang yan ang turn. It's your turn if you are young. At kung matanda ka na, it's your turn naman to enjoy the love of those who are young. Para yung pag-graduate natin, of course, I don't like to call death. I always call it graduate. Pag kami nagte-text sa akin, namatay na po si say gumraduate. Ay, gumraduate na po siya. Because that is really graduation. And many will even graduate with honors. No? Yung mga crowns, yung mga rewards ng Panginoon, paano mo matatanggap kung wala ka dun sa kanyang presensya? Gusto nating mabuhay ng mahaba at malusog, pero kung panahon na to go, go. Because you're going to God. You're going to your Maker. Remember your Creator in times of difficulty, in times of sickness, even in times of graduation. Meanwhile, ano ang lesson? Kung bata-bata ka pa, enjoy the passion of the moment. Darating ang panahon, mawawala yung passion. Kaya huwag tayong killjoy, mga kapatid. May mga bata-bata pa, may passion, hayaan nyo sila. Ang hilig-hilig, halimbawa mag-chess, hayaan mo mag-chess. Darating ang panahon, ayaw na rin niya. Ang hilig-hilig niyang gumawa ng ganito, ng ganon, magkutkot ng mga motorsiklo, mag-repair ng kotse, mag-ikebana, mag-origami, kung anong hilig niya, hayaan ninyo. Kasi darating ang panahon, sasawa na rin siya. Kailangan, masabi man lang niyang, nagawa ko naman yung gusto ko, nung may lakas pa ako. Kaysa lagi siyang nagsisising, kung may nagawa ko lang sana yon, sana may nangyari sa akin. Kaya dapat tayo supportive of each other. Alam niyo po yung mga tumatanda, siyempre ang kalaban niyan talaga, inip, lungkot, insecurity. And then you begin to really grasp your mortality. Nagiging real sa iyo yung concept of death. And if you don't look at that with the Creator in your mind, you will be depressed. No? Kaya marami sa mga matatanda naghahanap ng diversyon. Huwag natin silang pigilin. Buti nga may diversyon. No? Kesa sa naman sila malungkot, mag-isip, mag-alala, magbingo. Kung yun ang kaligayahan niya, no? Basta hindi naman niya ninanakaw yung pantaya. No? Kaya mayroon namang mga matrons, gustong mag-dancing. Ano naman kung mag-dance siya, basta hindi naman siya nangangalod niya. Ano naman ang masama na sumaya siya sa buhay? Ano naman ang masama na mamasyal kung gustong mamasyal? Kaya yung diversyon, minsan pag hindi mo naiintindihan yan, dahil masaya ka, kontento ka sa buhay mo, may energy ka pa, akala mo nagsasayang siya ng panahon. Pero kaysa naman magtirinta siya at nakatingin siya sa araw na ganon, mabuti nang may diversyon. Kaya mga magulang natin, kung wala masyadong pera, supplyan nyo para makapag-diversyon. Makapamasyal, makapunta dito, makapunta doon. Kesa naman sa nag-aabang na lang sila, nakaritin sila ni kamatayan. Alam nga namang yun na lang ang gawin mo sa buhay. Kailangan inabutan ka ng kamatayan na nagbubugi. O kaya ay kumakain, namamasyal. At sulit na kamatayan yung nang-enjoy ka. Kesa inabutan kang handang-handa na, nakasuot ka na talaga pamburol, dahil wala kang ginagawa sa buhay. Kaya ang mga tao, mga kapatid, halimbawa may sakit, hindi makalakad, buhatin ninyo, i-wheelchair nyo, ilabas nyo ng bahay. Ipasyal nyo sila, paarawan, ministryan. And God loves that. No? Yung ganong klaseng ministry. Kaya nakita nyo sa Bible yung balon, namatay bigla yung anak, lungkot na lungkot. Naawa si Jesus, binuhay tuloy yung anak. Sabi, uy, bumangon-bangon ka dyan, aga-aga mo namatay, wala mag-aalaga sa nanay mo. Siyempre, mas masarap at dapat yung anak ang naglilibing sa magulang kaysa yung magulang ang naglilibing sa anak. Mahirap naman yun lalo. Kaya mga anak, meron tayong duty na magpalakas ng katawan, mag-ingat. Dahil kung hindi ka nag-iingat, nagpapabaya ka, baka bigla kang mamatay, maunahan mo yung magulang mo, masakit naman nun para sa magulang. Kaya may duty tayo to keep ourselves healthy and alive so that we can continue to minister to our parents. Huwag kayong judgmental sa mga may diversyon. Alam nyo nga yung iba, at of course, hindi ito ngayon excuse.
Kaya yung mga iba ang tanda-tanda na magkakaroon ng boyfriend na bata, kung byuda naman siya, ano naman ang problema mo? Bakit? Diba? Hayaan mo. O kaya, byudo, ang girlfriend niya, ang bata-bata, chismisan ng buong barangay, ang bata ng girlfriend. Inggit lang kayo, no? Kasi naman kung matanda ka na, alam mo gusto pang girlfriend mo, aakayin mo rin, lalagyan mo ng salon pass, no? Kaya gusto mo medyo bata-bata para makalimutan mong matanda ka, sumigla ka rin, sumaya ka, at inaasahan mo naman na maaalagaan ka niya pagtanda mo, kaysa kukuha ka pa ng super tanda. Siya namang bata, gusto yung matanda, kasi siguro, abandoned child. Hindi lumaking may magulang, di nagkamagulang siya. Ito namang si matanda, nagkaroon ng taga-akay, na partner sa buhay, two less lonely people in the world. Kaya huwag tayong mga kontrabida sa mga tao nagkakaroon ng kasiyahan, basta hindi nila ninanakaw yan, hindi sila gumagawa na masama sa kapwa. Lawakan ng paningin. Sapagkat kahit may buhay tayo doon sa kabila, isa lang ang buhay dito, kailangan mag-enjoy ka. Kailangan i-maximize mo yung kasiyahan. Kasi pahiram na panahon ito. And we will account for our days. Sasabihin ni Lord, nag-enjoy ka ba? O binigyan kita ng talent na mag-music, nakapag-music ka ba? Anong ginawa mo sa buhay? Mahalaga yon. Para pag dumarating yung panahon na gagraduate ka na, no regrets. You can say, well, I lived life. I had a life. It wasn't a perfect life, but it was generally a good life. Thank you, Lord, for lending me time on earth. Ang dami kong nakaing pakwan. Ang dami kong napanood na sine. Ang dami kong nalaro ng mga games. Ang dami kong nakain na manok. Salamat. Now I'm ready for the next chapter of my eternal life. Pasalamat sa Diyos dapat ang namumutawi sa ating labi kung tayo babalik na sa Kanya. Hindi hinihila ka na, ayoko pa. Kailangan kasi may panahon ng lahat. Kaya sinabi din na Ecclesiastes chapter 3, for everything there is a season and a time for every matter under heaven. There's a time to be born and a time to die. So while alive, live. When you're going to die, die. Para hindi lagi tayong nag-i-struggle. Now, Ecclesiastes 12:7, remember your Creator when the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. I love this verse. This is one of my top 5 favorite verses. The dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. It gives you a very, very beautiful perspective on death. Na yung katawan ko lang ang nagwe-waste away. Katawan ko lang ang mamamatay. Ang totoo, hindi naman mamamatay kasi yung kinain mo mga vitamins, phosphorus, zinc, magbabalikan yan sa ground, magiging papaya uli. No? Makakain siya ng mga kung ano-ano, may pakinabang uli ang Diyos, nare-recycle. Yung spirit mo, babalik sa Kanya. The separation of body and spirit, the return of the spirit to God, is the greatest journey. The greatest. Ewan ko kung may mga tao nasasabik na gumraduate. Ako rin naman, hindi. Kumbaga, okay na to die is gain, pero mag to live is Christ na muna tayo, no? Habang pwede pa. Pero pag dumating na talaga, it's really the greatest journey. It's the fastest transition. In times of weakness of the body, in times of old age, remember your Creator, and you will be filled with joy instead of fear. 1 Corinthians 15:52, in a flash, in a twinkling of an eye, at the last trumpet, the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Napaka-sure, iiba tayo, magbabago. 1 John 3:2, we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when He appears, we shall be like Him. For we shall see Him as He is. Sabi niya, hindi naman natin alam talaga kung ano nga ba detail ng eternal life, ano nga ba itsura natin, paano. Pero merong isang sure, magiging kamukha tayo ni Kristo. Kung ano siya, magiging ganun tayo. Makikita natin siya dahil tayo'y katulad niya. In other words, you will be in the same vibration. You will be able to feel and understand and know and see each other. So remember your Creator, because you will be like Him. Pagka yung katawan mo nasisira ng sakit, remember your Creator, not your body, your Creator, because you will be like Him.
When you're wasting away physically, remember that spiritually you can be renewed. Remember your Creator. Ecclesiastes 12:8, meaningless, meaningless, says the teacher. Everything is meaningless. So everything is beyond control and comprehension. So huwag mo nalang kontrolin. Sakyan mo na lang ang buhay. Huwag mo nang uriratin lahat ng hiwaga at misteryo kasi useless yung pagsisikap na yan. Yun ang tinatawag ni Solomon na meaningless. Huwag mo nang laging alamin ang lahat, pagdugtong-dugtungin, maunawaan. Darating ang panahon, malalaman mo yan when you are perfect in the presence of Jesus. Sabi, when the perfect comes, the imperfect will pass away. Our knowledge will pass away, but our spirit will always be with God. Maraming hiwaga, tanggapin mo na lang. Manalig ka na lang sa lahat ng mga pangako ng Diyos, mas tahimik ang iyong buhay. Ecclesiastes 12:9-10. Not only was the teacher wise, but also he imparted knowledge to the people. He pondered and searched out and set in order many proverbs. The teacher searched to find just the right words, and what he wrote was upright and true. At yan ang binasa nating nakaraang 12 chapters. Inipon ni Solomon, inayos, ginandahan para lalong maunawaan natin at para tayo laging magkaroon ng equipping to enjoy life and to anticipate our time with God. So learn from Solomon. Learn Proverbs. Kahit sa mga Tagalog Proverbs, Proverbs ng ibang lahi, ibang bansa. When I try to go to other countries, you know what I buy? I buy books of their Proverbs. Pero mo yung karunungan ng kanilang mga ninuno, ng mga saling lahi, pinerfect ng practice, sinala ng karanasan, naging proverb. No? Ang dami-daming karunungan sa 2 lines, 2 sentences, sometimes 1 sentence lang, napakasarap pag-aralan. Ecclesiastes 12:11, the words of the wise are like goads, their collected sayings like firmly embedded nails given by one shepherd. So words of wisdom are like the stick of a farmer that he uses to make animals move. The sayings come from God, are only shepherd, and they are like nails that fasten things together. Pag meron kang grasp, understanding of the principles of life, yung magulo, umaayos, yung malabo, lumilinaw, nagkakaroon ng direksyon ang mga ginagawa mo sa buhay. Sabi ni Solomon, wisdom moves people. Wisdom gives energy and direction. And wisdom unites and strengthens and makes sense out of the elements of life. Ecclesiastes 12:12, towards the end of the book, Solomon warns people. Be warned, my son, of anything in addition to them. Of making many books there is no end, and much study wearies the body. In addition to what? In addition to the Proverbs collected and edited by Solomon. Ecclesiastes. Sabi niya, kung susuriin mo ang laman nito, ito na ang lahat ng kailangan mo para ka magkaroon ng kasangkapan sa pag-unawa ng buhay at pamumuhay. Sabi, huwag mo nang masyadong dagdagan pat, huwag mo nang masyadong hanapan pa ng additional information. Sabi ganoon, yung sobrang pag-aaral, papagod lang sa'yo. My child, I warn you to stay away from any teachings except these. There is no end to books, and too much study will wear you out. Katulad ng Biblia, of course, Ecclesiastes represents the entire biblical collection. Nandyan na lahat, kumpleto na, mula sa beginning ng mundo hanggang sa pagwawakas ng mundo, hanggang sa pagbalik ng Panginoon, hanggang sa pagpunta ng mga mananampalataya sa kalangitan, hanggang sa mga gantimpala sa kabutihan at mga parusa sa kasamaan. Lahat ng kailangan mo sa buhay nandyan na. Sinasabi ni Solomon, in a matter of speaking, if we're going to stretch the application to Ecclesiastes, yung Bible kompleto na, sumaya ka na, huwag nang kung ano-ano pang hanapin mo sa buhay, maguguluhan ka lang eh. Yan lang ang Biblia, hindi mo pa maubos-ubos pag-aralan kung ano-ano pa idinadagdag-dagdag mo, gumugulo lang. Sabi ko nun, mapapagod ang isip mo, malilito ka lang, pero pag may sakit ka, anong gagawin mo? Di ba mananalangin ka rin sa Diyos? Pagka nasa aeroplano ka at may turbulence, kailangan mo ba yung kung ano-anong pinagbababasa mo? Di ba tatawag ka sa Diyos na iligtas ka? At kung magwawakas na yung buhay mo, di ba magpapaligtas ka sa Diyos? Anong kailangan mo? Konti lang. Nandito na yan, sabi niya ganon, focus on this collection of wisdom and you're all right.
So be selective in studying and absorbing schools of thought. Choose the ideas that give you peace, joy, and happiness. Listen well. Maraming mga ideya, maraming filosofiya, maraming mga isms, maraming mga pananalig, maraming mga haka-haka, maraming mga palabas sa TV, maraming mga programa, maraming mga libro. Magtatanong, Pastor, alin pong papakinggan ko? Alin ang aking babasahin? Alin ang aking paniniwalaan? Choose the ideas that give you peace, and joy, and happiness. Bakit ka magsusubscribe sa ideya na nanggugulo? Bakit ka susubscribe sa ideya na nagtatanggal ng kaligayahan mo at na yung pag-asa? Choice din yan eh. Kaya kung anong pininiwalaan mo, yun ang susundan mo. Kung naniwala ka sa isang magulo, di gugulo ka. Kaya kailangan, pinipili mo rin kung kanino ka nakikinig at anong patuloy mong pag-aaralan. Yung sobra ding nag-aaral, ang nagiging ending, nalilito. Kaya kung tahimik ka na, tumahimik ka na lang, practice what you know. Put into practice all the beautiful ideas of your faith instead of doing so much study that only wearies your spirit. Ecclesiastes 12:13-14. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Parang wow, ano talaga conclusion of the matter? Kasi pinag-aralan na niya lahat. Sabi, eto sasabihin ko, eto lang talaga mahalaga. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. So pinag-aralan na lahat ng dapat pag-aralan, itinanong ang lahat ng dapat itanong. Si Solomon nagtanim, nag-agriculture, nag-architecture, ginawa na niya lahat, Green Revolution. Sabi niya, I denied myself no pleasure. Lahat ng saya, pinasok ko rin. Lahat ng sarap, nilasap ko. Lahat ng babasahin, binasa ko. Lahat ng kapanayamin na marurunong, kinapanayam ko. Ginawa ko lahat. Papunta pa lang kayo, pauwi na ako. At sinasabi ko sa inyo, huwag na lang kayong pumunta. Sayang ang pagod nyo. Ito lang ang mahalaga. Kung nalilito pa kayo kung ano yon, sabi niya, matakot kayo sa Diyos at sumunod kayo sa Kanyang mga utos. Ito lang ang tunay na tungkulin ng tao. Bakit? Haharap ka sa Diyos, hindi mo yan maiiwasan at huhusgahan ka. So ano ba talagang mahalaga sa buhay? Sabi niya, maraming mga minor things. Anong o-orderin mo sa restaurant? Mahalaga yun. Pero ang totoo, wala namang kinalaman sa eternal life mo yun. Mahalaga kung saan ka nagpagawa ng bahay dahil may gusto ka siguro specifications. Pero ang totoo, mabubuhay ka lang doon ng 20, 30 years, haharap ka rin sa Diyos. Sabi ko noon, maraming bagay, mahalaga, kunwari. Pero ang totoong mahalaga ito, fear God. Keep His commandments. Pag ginawa mo yan, okay ka na. Wala ka nang dapat alalahanin sa buhay. Mayaman ka man mahirap, nanalo ka man o natalo sa karera, nakatira ka man sa taas o sa baba, sa labas o sa loob. Sabi ko nun, eto ang gawin mo, fear God. Everything you were taught can be put into a few words. Respect and obey God. This is what life is all about. Ito ang buhay. Kaya tayo nabubuhay para dito, to obey God. Why? When you obey God, you will be fulfilled. Your talent will be developed. You will plant for yourself and collect for yourself treasures in heaven. You will have peace with people. You will live a healthy physical life. Lahat pag inobey mo yung Diyos, tatama ang buhay mo eh. Dahil lahat naman ang gulo ng buhay natin, dahil hindi natin sinunod yung Diyos. May ibang nasunod. Kung hindi man yung sarili natin kagustuhan, nagpa-impluwensya tayo sa taong masama ang gustong gawin natin, sinunod naman natin, nagkagulo-gulo ang buhay. In every stage of life, child ka, adult ka, youth ka, young adult ka, very senior, fear God. Keep His commandments. Enjoy life and be ready to return to God. Hindi lahat ng bumabalik sa Diyos matanda. Merong ang bata-bata, tinawag na. Lahat ng uri ng edad, lahat ng uri ng kalakasan o kasakitan, nararanasan ng tao na humarap sa Diyos. Kaya dapat, live as if you're going to face God today. But plan as if you're going to live for 100 years more. Alam nga naman kung maharap ka sa Diyos, hindi ka na magtanim, hindi ka na maghugas ng plato, hindi ka na magtrabaho dahil tatawagin ka niya. Eh kung hindi ka tawagin, edi marumi ang plato mo.
So kailangan yung buhay mo, gawin mo, na para bang ang tagal-tagal mo pa mabubuhay, pero yung espiritu mo, yung kaluluwa mo, yung emosyon mo, handa na humarap sa Diyos kahit kailan. Kaya kung may mahal ka sa buhay, sabihan mo ng I love you. Baka mamatay siya mamayang gabi, hindi mo naman sabi, bukas sising-sisi ka tuloy. O baka ikaw yung kunin ng Diyos, hindi mo alam yan. Kung meron kang gustong dalawin na magulang, dalawin mo na dahil baka mamaya maunahan ka ng graduation, iiyak-iyak ka ngayon dahil hindi ka nakapag-alaga, may sakit pala, alagaan mo na. Hindi mo naman alam. Marami, bala ko pa nun, mag-alaga next week, sumakabilang buhay na ngayon. Ano ngayon ang gagawin mo? Malulungkot ka. Kaya para hindi ka laging nalulungkot, give to people what you owe them. May utang ka, bayaran mo. Dapat ka magbigay, bigyan mo. Kasi kung nalugi ka man sa pagbibigay, mas mahirapan yung nalugi dahil hindi ka nagbigay, tapos nagsisisi ka. Mas mahirap dalhin. Pagaanin mo ang iyong buhay. Maraming mga buhay mabigat kasi hindi natin ginagawa yung mabuti. Kaya tuloy, nagsisisi tayo. Kung may mga kasama tayo ngayon may pagsisisi dahil hindi kayo nakagawa ng mabuti, tapos makabilang buhay na yung tao, kakabawi pa kayo, gumawa pa kayo ng mabuti sa ibang nabubuhay. At makikita naman ng Panginoon yung puso nyo na gusto nyo mag-make up. You know, God is God of second chances. God is God of repentance and forgiveness. Kung meron tayong mga kabutiang hindi nagawa, tapos makabilang buhay na yung tao, ibigay nyo sa iba. Ganon din yun. Dahil mahal din ng Diyos yung tao na ginawa nyo, tulad ng yung kung sino man yun, a-appreciate din ng Panginoon yun. Ang mahalaga, gawin natin yung dapat gawin para wala tayong pagsisisi. Walang bigat. Kung may mahal tayo sa buhay na kinuha ng Panginoon, nalulungkot ka lang dahil amimiss mo, pero hindi yung sising-sisi ka dahil hindi mo man lang naalagaan, hindi mo na mahal, hindi mo nagawa ng paraan. Dapat ganon. Kahit mag-asawa, minsan naghihiwalay ng magkagalit sa umaga, sasabihin sa hindi bale, pagluluto ka na lang siya mamayang gabi. Kung bigla siyang nahulog sa imbornal at nadala sa China siya at hindi na lumutang, lumamig na yung niluto mo, wala pa siya, sising-sisi ka. So huwag kayo naghihiwalay ng magkagalit. Mag-asawa, magkapatid, magulang. Hindi mo pwedeng sabihin, di bale, babatiin ko na lang siya pag nakita kami. Paano kung di na kayo nagkita? Don't keep a record of wrongs. Always do what is best. Yung gumagawa ng maganda at mabuti, walang pagsisisihan yun kahit kailan. At mahirap na dalhin yung budhi. Yung sinisisi ka ng budhi mo. May panahon. Huwag niyong i-ignore itong pinag-uusapan natin ngayon sapagkat ang Diyos may mensahe para sa bawat isa sa atin. Kung meron kayong nane-neglect na dapat mahalin, lumipad na kayo mamaya, mahalin nyo na. Diba? Kung meron kayong dapat ibigay, ibigay nyo na. Di ba wala kayo, ibinigay nyo naman kaysa hawak-hawak nyo, tapos nagsisisi kayo, hindi nyo na ibigay. Hindi nyo rin naman gagamitin. Mabigat pa sa iyong kalooban. So in every stage of life, as we have said, fear God, keep God's commandment, enjoy life, and be ready to return to God. Huwag nating agawan ng mga kabataan ang kanilang kabataan, payagan natin silang maging bata. Ngayon, kung kayo naman naagawan na at tumanda na kayo, alam naman maibalik pa yung panahon para tayo maging bata, just make the most of the time you have left. Hindi naman nadadaan sa length of time yan Ang quality of your time, pwede niyong ayusin kahit na hindi mo na-enjoy nung araw, pwede mo pang gawin ngayon, di gawin mo pa. May kilala po ako, 70 years old na, nagbalay pa. Totoo. Siyempre, palakad-lakad na lang siya, pag ganyan-ganyan. Hindi na siya nag-graduate Pero, nagbalay. Gusto niya Sabi niya, gusto kong gawin ito. So, may mga pwede pa tayong gawin. Gawin natin para magkaroon tayo ng kasiyahan. But allow people to be children and to be young and to be adults. Young people, allow old people to be old also. Siyempre, pag matatanda na, medyo maalalahanin, medyo makulit yan, medyo lagi ng maraming iniisip. Allow them to be old also. Because their whole life has taught them to be like that. Don't deny them the wisdom of old age. So ang mahalaga mga kapatid, that we accept each other, that we tolerate each other, that we accommodate each other. Life is too short to make it miserable for you and for the others around you. Do not rob people of time. Do not rob people of life. Those who were robbed of time, there is so much life ahead with the Lord. Kung talagang walang-wala na kayong chance dito na habulin pa yan, at least ang comfort natin, with the Lord, we will live forever. At sabi doon, the Lord will wipe away every tear. Wala na tayong ikakalungkot, wala na tayong ikakasiya, iba na ang ating nature. Lahat ng utang sa inyo ng mundo, papalitan ng Panginoon.
Lahat ng pagkukulang ng mga nagkulang, hihigitan pa at labis-labis na papalitan ng Panginoon. That's why we hope. That's why we have faith. And that's why Jesus died. Para lahat ng ating mga sugat ay mahugasan ng kanyang dugo, ang lahat ng ating mga kulang mapuno ng pag-ibig ng Ama. So in old age, in facing graduation, remember your Creator. And if you are young, all the more that you should remember your Creator. Not your creations, not your fears, not your worries, but your Creator who loves you and who welcomes you in eternity. Salamat, Panginoon, dahil merong buhay na walang hanggan. Salamat dahil kami ay nakakalasap ng buhay ngayon dito. At kahit may hirap, napakarami namang saya at sarap din ang buhay. Ituro mo sa amin, Panginoon, na abutin ang mga gusto namin. At kung hindi namin maabot, matuto kaming sumaya doon sa nakakaya naming abutin. Turuan mo kami, Panginoon, na appreciatein ang nangyayari sa amin, to love what is here and not to always long for what is not here. Buksan mo ang aming mata para makita namin ang pagpapala mo sa mga bagay, sa mga lugar na kumisan hindi namin inaasahang may pagpapala pala doon. At nawa, Panginoon, palawakin mong isip namin para kami makatulong sa kapwa na sila man yung buhay nila gumaan, sumaya, gumanda. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, pag-isip-isipan sa tulong ng Espiritu kung ano ang kalakasan, anong pagpapala nating mapapala dito sa Book of Ecclesiastes. God, as we remain silent in your presence, speak to us individually. Sa mga bagay that we are most involved, speak to us. Strengthen us, empower us, enlighten us. Tapunan mo kami ng iyong liwanag, Panginoon, at makakita kami ng ganda sa buhay, sa lahat ng edad ng buhay, at maging sa pag-graduate sa buhay na ito, ituro mo sa amin ang kagandahan. Thank you, Father. May your peace rest in each one. Let's spend some time in quiet reflection.